Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay ng ating panahon. Nakaka-apekto pa rin yung shear line sa may silangang bahagi ng Southern Luzon area. Yung shear line po, yung salubungan ng malamig na hangin galing sa hilagang silangan at mainit na hangin mula naman po sa silangan. Ito po yung nagdudulot ng mga kaulapan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtaman kung minsan ay may malakas na bugso ng pag-ulan. At naapektuhan nga po nito ngayon yung bahagi ng Quezon at Bicol Region. Kaya po doble ingat po sa ating mga kababayan dyan, lalo na po yung mga nakatira sa low-lying areas at sa bulubundukin lugar sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantalang Northeast Monsoon o amihan naman, patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, pero sa bahagi po ng Cagayan Valley, pati na rin sa Aurora, sa Cordillera Administrative Region ay magiging maulap po ang kalangitan natin dyan na may kasama pong may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, ay maaliwalas sa panahon naman po yung ating naasahan. Ngunit sa madaling araw ay may mga tsansa pa rin po tayo ng may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon. Dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, generally fair weather condition din yung ating naasahan pero mataas pa rin po yung tsansa ng mga thunderstorms ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Sa kasalukuyan, wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo na posible makaapekto sa ating bansa. Pero meron po tayong minomonitor na isang cloud cluster sa labas ng ating area of responsibility. At sa ating projection o sa ating pagtaya po, posible itong maging isang low pressure area sa mga susunod na araw na kung saan posible makaapekto po sa bahagi ng Mindanao. Sa kasalukuyan, meron po itong moderate chance na maging isang bagyo. Kaya sa ating mga kababayan ay patuloy po tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. Pero kahit hindi po ito maging isang bagyo, ina-expect natin na magdudulot po ito ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, pati na rin po dito sa may eastern sections ng Visayas. Kaya doble ingat, doble paghahanda po yung ating paalala sa ating mga kababayan at mag-antabay nga po sa ating mga nilalabas na update, lalo na po sa ating social media, pati na rin po sa ating website. Para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil pa rin sa shear line, ang bahagi ng Bicol Region ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Sa may bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, ay meron pa rin po tayong inaasahan na makulimlim na panahon bukas na may kasamang may hinang mga pag-ulan. Pero dito po sa may bahagi ng Ilocos Region, pati na rin po sa Abra Benguet or sa malaking bahagi po ng Cordillera Administrative Region, Metro Manila at sa ibang bahagi pa po ng Southern Luzon or sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay generally maaliwalas po yung ating panahon sa umaga hanggang tanghali. Pero may mga tsansa pa rin po tayo na may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon, lalo na nga po sa madaling araw o sa early morning po ay mataas yung tsansa natin ng may hinang mga pag-ulan. Temperatura po natin dito sa Metro Manila bukas ay 24 to 31 degrees Celsius, Tagaytay 21 to 29 degrees, Baguio City 17 to 24 degrees at sa Lawag ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman, dahil nga makulimlim ang panahon maghapon, maglalaro lamang sa 23 hanggang 29 degrees ang agwat ng temperatura. At sa Legazpi City, 26 to 31 degrees Celsius. Dumako na po tayo sa Puerto Princesa na kung saan 25 to 32 degrees agwat ng temperatura bukas at sa Kalayaan Islands ay 26 to 31 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman po natin sa bahagi ng Visayas, bukas wala pa po tayo inaasahan na malawakang mga pag-ulan dito pero sa may eastern section or sa may eastern Visayas ay mataas po ang tsansa ng mga thunderstorms. At ng temperatura po natin bukas sa Iloilo ay mula 26 to 32 degrees, Metro Cebu 25 to 31 at 25 to 32 degrees sa bahagi ng Tacloban City. Ganon din sa Mindanao na kung saan wala tayong naasahan na malawakang mga pag-ulan bukas kaya magpapatuloy po yung kanilang naranasan na maaliwalas sa panahon maliban sa tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. May mga babala o mga thunderstorm advisories po tayong nilalabas sa ating mga social media accounts at pinapost rin po natin ito sa ating website. Sa Cagayan de Oro, agwat ng temperatura po natin ay 23 to 31 degrees, Metro Davao 25 to 32 degrees at sa may Zamboanga 25 to 33 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman po natin na maglalayag, may nakataas na po tayong gale warning ngayon sa may baybayin ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur.
Kapag may gale warning po tayo, hindi natin hinayaan po malaot yung ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may maliit na sakyang pandagat. Dahil sa inaasahan nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible po umabot sa 5 metro ang wave height. Sa nalalabing baybayin na at ng sa may Central Luzon, pati na rin po sa eastern section po o eastern seaboards ng Southern Luzon, ay posible po ang moderate to rough na sea condition, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan na maglalayag. Sa nalalabing baybayin na ating karagatan ay magiging banayan hanggang sa tamtaman lamang ang mga pag-alon. Para sa ating 3-day weather outlook dito sa Metro Manila, hanggang Miyerkules magpapatuloy po yung ating naranasan na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan yung umaga hanggang tanghali. Pero sa hapon at gabi ay may mga tsansa pa rin po na kumulimlim yung ating panahon at madaling araw may mga tsansa po na may hinang mga pag-ulan. Sa Baguio City naman, fair weather condition naasahan hanggang Miyerkules at may mga tsansa lang din po ng may hinang mga pag-ulan, epekto ng amihan. Legazpi City, dahil sa shear line hanggang Miyerkules, patuloy po sila mga karanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Kaya ingat po sa ating mga kababayan dyan, lalo na nga po yung nakatira sa mga low-lying areas at sa bulubunduking lugar. Sa Metro Cebu at sa Iloilo City, hanggang Miyerkules, wala po tayong inaasahan na malawak ang mga pag-ulan, pero mataas po ang tsansa ng mga thunderstorms po dyan, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa Tacloban naman, dahil sa posible epekto nung nabanggit natin na low pressure area, ay posible pong makaranas sila ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog simula Lunes hanggang Miyerkules po ito. Kaya doble ingat, doble paghahanda rin po yung ating paalala sa ating mga kababayan dyan, dahil posible nga po minsan yung mga heavy na mga pag-ulan. Sa Tacloban po, yung temperatura po natin ay nasa around 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao, dahil din po sa posibilidad na isang low pressure area, ay makakaranas din po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog simula Lunes hanggang Miyerkules. Pero sa bahagi po ng Cagayan de Oro at sa may Zamboanga City, ay fair weather condition yung panahon po natin hanggang Martes. Pero sa Cagayan po, pagdating ng Miyerkules, ay inaasahan natin na makakaranas na rin po sila ng mga scattered na mga pag-ulan. Kaya antabayanan po natin yung updates po na ating nilalabas, pati na rin po yung mga updates po or mga babala po ng ating mga regional services divisions. At ang araw natin dito sa Kamaynilaan ay lulubog sa 5:29 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 6:13 ng umaga.